show. This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 3, Part 2, Episode 51. June 29, 2021. And it's another Tuesday night. Okay, so maraming bloopers. Oo. Ako na unang-una. Live eh. And then, yung mata ko, napagod kasi pinag-aralan ko yung Genesis 37:38. No? Ang maganda, daw nilagay ko sa tablet, parang nawala, hindi namin mahanap na kung saan. So I have to reconstruct ulit na panibago. From the top, okay lang naman yun. Kasi once na naisulat mo na, alam mo na yung susunod. Okay? Yun yun. May bisita tayo si Pedro. Wala tayong flights ngayon, pero okay lang. You're welcome naman. Okay, good evening and the rest, yung AGT production. Wala yata si Miss Crystal. Wala po. Baka nagmo-module. Module. Parang paspasan na module. 22 viewers agad. Oh, hi, good evening. Thank you for watching. Okay, so mga tanong-tanong, maraming tanong no, regarding sa bakuna. Yung nababakunahan na hindi naman nilalagay yung gamot. Hindi ko alam eh, baka mistake yun. No? We just cannot comment no, ng pabor o hindi pabor regarding doon. Pero again, malaya naman tayong lahat ng pabakuna ang gusto natin. Tingnan lang natin. Pero sabi nga, tanong eh, ako ba magpapabakuna? Not until, no. Not until tapos na yung clinical test at meron na conclusive na ano ba talaga? Ano ba yung bakunang pwede, maganda, at saka nararapat sa edad ko, sa Pilipinas, at saka okay. Pero sa pamilya ko meron na. Kalahati na nagpabakuna. Para kung mamatay na sila, kalahati. Opo, at least. May iwan pa kami. Pero kailangan po minsan kasi sa trabaho. Sa trabaho. Yun nga yun. Okay. Respeto naman natin ang desisyon ng bawat isa. Yun naman yung dapat. Okay, respeto natin. Okay? Sige, ano pa? Yun ang Friday. Regarding doon sa mga politika naman, yung mga pronouncement na mga gano'n, politika yan eh. Yung walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway. Magkakampi ngayon, bukas magkalabang ngayon, bukas magkakampi. No? Pero, ako nga yung unang nag-analyze, no? May nakakrinodize, no? May nagiging presidente. Sino kaya? Sino kaya? Okay. Pero bigla nagkabuhay ang ang oposisyon. Bigla sila nagkabuhay niya. Anyway, tagal pa yan, politics yan. Basta maging matalino. Ang unang-unang yung gawin niya, magparehistro. Yung mga kaka-18 pa lang, magparehistro. Yung mga hindi bumoto for whatever reason, nung past election, magparehistro. Kasi hindi kayo makakaboto. So, pakiusap, magparehistro para pag nangampanya tayo, kung sino man yung mapipili natin na rarapat, no? Kung hindi naman kayo botante, wala. Yun. Tsaka online na po ba registration? Hindi ko alam eh, online yata. Mas madali, di ba? Basta magpa-registro kayo. Again, yung mga 18, nag-18, no? Magpa-registro na, at saka yung mga hindi nakaboto. Okay? Ano nyo yan? Para sa bright future, hindi lang natin, kundi ng mga anak natin. Okay? So, pwede po kayo magtanong, ha? Bible study ngayon, every Tuesday balik tayo, no? Magko-closing na yung ating month-long anniversary on Friday, no? Remembering those people na mga nakasama natin na namatay at saka yung mga iba hindi na nakakarating for so many reasons. Yung iba nasa abroad, no? Nag-settle down sa abroad. Yung nanonood na ngayon. Yung iba naman nasa probinsya. Yung iba nakikita ng quarantine, no? So, yan yun. Masasama kayo doon. Hindi ibig sabihin patay na kayo. At hindi rin naman ibig sabihin gusto na namin kayo mamatay. Ilan. Nai-miss namin kayo. That will be remembering you. Mga songs. White team, wala pong namamatay sa white team. May gusto po ba mag-volunteer? Pwede pa, no? Friday yun. Pwede na naman. Gusto mo, nakaburol sa gitna habang kinakantahan natin. Mas dramatic, di ba? Parang Moira, no? Di ba? So, ano pa ba mga current event? Yung
panahon, no? Umulan-ulan, masama ang panahon, kumukulog-kulog, yan. Medyo nanahimik si Bulkang Taal, no? Kaya medyo peaceful yung panahon niya. Pero lagi maging ang tabay. No? Tapos ano pa ba? Maging masaya, no? Kasi sa mga panahon na ito, mid-year, no? Mid-year, no? Tapos, bilis. Merry Christmas na naman. June, July, August, September, November na naman. Merry Christmas na naman. Lalabas na naman si Paring John Marie. Yun. Saka ang AGT, malapit na mag-anniversary, ganun kabilis. Isang taon na. Mag-isang taon na tayo sa Galing, July. tigil na natin. Pwede na. Kota na. Kota na tayo. Pwede na. Okay. So, may mga ano ba dyan? Good evening po. Good evening. Good evening po. Salamat po sa... Bakit walang bumati naman ng ano, no? Bad evening? Puro na lang good evening. Maiba naman, maiba. Yan. Magulong gabi po sa inyong lahat. Mga gano'n. Yeah. Parang maiba. Yan. Sa mga nagtanong, no, sabi malapit na daw si... Diba Solomon? Malayo pa po. Malayo pa po. Sobrang layo pa. Taon pa bibilangin, no? Okay. Sige. Maraming gamo-gamo. Anong ibig sabihin pag maraming gamo-gamo? Hindi ko alam sila mo. Maraming pagkain ng butiki. Ang mga ibon. Mga kulisa. Yan. Pero sabi, uulan daw yan. Umaalis na yung mga... Kasi sa ant hill, no? Yung bahay ng mga langgam. Yung bundok, yung nuno sa puso. Minsan, ang laman yung anay, minsan langgam. Okay. Sa pinakataas nun, yung mga may pakpak. Yan. E pag-uulan na babaha. So, binibigay na nila yung space nila para dun sa iba, para makakakyan, para hindi sila mamatay sa baha. Okay? Sige. Usually naman ang mga bahay ng langgam, matatalino yan. Hindi naman yan nagtatayo sa lugar na kung saan may nagbabaha. Nagkakataon lang pag may bumagsak ng troso along the way. Kasi nakakita nga ako yan natin kami na ulan sa bundok eh. So naipon yung tubig dahil sa troso. Ayun. Inabot yung bahay ng langgam. Ang hirap kasabay yung langgam sa sa baha. Nangangaga. Subuk na namin. Pati singit mo meron. Meron na maitindihan. Mahirap sila kasabay sa baha. Sabi po, pag maraming gamo-gamo, uulan po. Oo nga, ulan na ulan. Okay, so ano pa ba mga current events natin? Kailangan po, boso, mapunan na kami. Basketball, NBA, sa wakas yung laban kanina. 3-2 na yung LA, Phoenix Suns. LA naman. The Clippers, the Lakers. LA Clippers. Bukas ang magkalaban naman Atlanta Hawks at Milwaukee Bucks. Okay. So, pasa na tayo. Ilan na ba sila? 23. Uy, nagdagdagan ng isa. Thank you po. Basahin na natin yan. Okay po. Sige po. Basa na po tayo ng... Ano ba babasahin natin yan? Chapter 37 po ng Genesis at 38. Inig maganda ang pagbasa natin by the chapter, diba? Yes. Kasi nalalaman natin yung istorya. Tulad ng last week. Kung ano yung nangyari. Okay? Yes. Sige, basa. Genesis chapter 37. Si Jose at ang kanyang mga kapatid. Si Jose, si Joseph. Joseph. Ito yung Joseph the The dreamer. dreamer, yes. Si Jacob ay nanatili sa Kanaan, sa lupain tinanahan ng kanyang ama. Ito ang kasaysayan ng isang bahayan ni Jacob. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-aalaga siya ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama, ang mga anak ni Bilha at Zilpa, na mga asawang lingkod ng kanyang ama. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya ang mga ito'y isinumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang. Ginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamuhian siya ng mga ito at ayaw siyang pakisama at mabuti.
Minsan, nanaginip si Jose at lalong namuni ang mga kapatid niya nang ito'y ikwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, napaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigis ng trigo. Tumayo ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Ano? Ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Nanaginip muli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid ang ganito. Nakita ko sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumuko sa aking harapan. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami ng iyong ilang mga kapatid ay luyuko sa harapan mo? Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Inisip-isip lamang mabuti ng kanyang ama ang mga bagay na ito. Ipinagbili si Jose at dinala sa Ehipto. Isang araw, nasa Shechem ang mga kapatid ni Jose at pinapastol doon ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel kay Jose, gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Opo, tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, Joseph. Sinabi pa ng kanyang ama, tingnan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan. Pagkatapos, bumalik ka agad at nang malaman ko. Lumakad na si Joseph mula sa libis ng Hebron at nakarating sa Shechem. Sa kanyang paglalakad, nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapasto ng aming kawan, sagot niya. Saan po kaya sila makikita? Sinabi ng lalaki, umalis na sila at ang tinig ko'y sa doon ang pupunta. Sumunod si Joseph at natagpuan naroon ang mga kapatid. Malayo pa ay natanaw na siya ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayun na ang mahilig managinip. Patayin natin siya at ihulog sa balon at sabihin siya'y sinila ng mabangis na hayop. Tingnan natin kung ano ang mangyari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Joseph. Sabi niya, huwag natin patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na naman natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid at dalhin ito sa kanyang ama. Paglapit ni Joseph, hinubad nila ang mahabang damit nito na may manggas at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanong silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Gilead. Ang kanilang mga kamelyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Judah sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa ay ipagbili na lang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin. Laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo. Kaya't nang may dumara ang mga kalakal na Midianita, iniahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 pirasong tila. At si Joseph pinala ng mga Ismailitang sa Ehipto. Pagbalik ni Ruben sa balon, nakita niya wala na roon si Joseph. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, pinunit niya ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at ang sabi, wala na sa balon si Joseph. Anong gagawin ko ngayon? Nagpatay sila ng kambing at itinubog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Joseph. Pagkatapos, dinala nila ito sa kanilang ama at sinabi, nakita ko namin yung damit na ito. Tingnan nga ninyo kung ito nga ang sa mahal ninyong anak. Nakilala niya agad ang damit. Kanya nga ito, pinatay na mabangis na hayop ang anak ko. Piling nagkaluray-luray ang kanyang katawan. Sinira ni Jacob ang suot ng damit at nagsuot ng damit panluksa. Ipinagluksa niya ng mahabang panahon ang nangyari sa kanyang anak. Inaliw siya ng lahat ng mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimighati. Sinabi niya, mapupunta ako sa daigdig ng mga patay na nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak. Patuloy siyang nagluksa dahil kay Joseph. Samantala, pagdating sa Ehipto,
ipinagbili si Joseph ng mga Midianita kay Potifar, isang punong kawal ng Faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Ito pong salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, istorya to no, tungkol kay Joseph, the dreamer. No? Alam niya yung Joseph the dreamer. Si Jacob o si Israel, Jacob at si Israel, isa yun, ay nagkaroon ng anak sa apat na babae. No? Si Leah, which is, balikan natin ha, yun yung nandaya, di ba? Yes. So, ang anak niya kay Leah ay 7. 6 na lalaki, isang babae. Si Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isakar, Zebulun at si Dina, yung kaila-ilang babae. Ang anak naman niya kay Rachel, which is yung pinakamamahal niya, si Joseph at saka Benjamin. So, given na kung bakit si Benjamin ang paborito, dahil anak yun ng paborito, yung pinakamahal niya, si Rachel. Okay. Tapos, dalawa yung anak niya kay Bilha, na servant naman, handmaid ni Rachel. Si Dan at saka si Naphtali. Okay. Tapos, may dalawa pa siyang anak kay Silpa, na handmaid naman ni Leah, no? Si Gad at saka si Asher. So, 13 lahat ng anak niya, 12 lalaki at isang babae. Kaya lang in old times, no, ang binibigyan palagi ng credit at istorya yung mga anak na lalaki. And dahil nga dyan, malaki ang problema nila kay Benjamin. Si Benjamin, bata pa, 17 matanda na sila. Tatandaan mo, hindi kasi magkaanak si Rachel. Di ba? Nagkaanak na yung 3 babae, si Rachel, hindi ba? Okay. So, ayun na nga yung istorya, no? Ito, si Joseph ay nagkaroon ito ng isang gift, no? Magaling managinip, at higit sa lahat, na-interpret niya yung panaginip. Natatandaan niya, kasi ito yung panaginip eh. Lahat tayo nanaginip. Ang tanong, ilan sa atin yung nakakatanda sa panaginip? O ilan sa atin yung ang panaginip ay kaya niyang paliwanag o kaya niyang interpret. So, si Joseph kaya yun. May abilidad siya niyan. Meron siyang gift of vision tungkol sa panaginip, true panaginip, at saka abilidad na interpret yung panaginip. Okay. So, setting aside yung gift na yun, doon pa lang naiinggitan na siya ng mga kapatid. Ayan. Talaga yan yung number 1 malaking problema ng lahat, yung inggit. Ayan. Nainggit sa kanya kasi paborito siya ng kanyang ama, no? Na anong tawag dito, dinahiyan ng iba-ibang kulay, tsaka yung damit talagang pang-leader, no? Mamumuno. Nagagdagan pa to kasi nung unang-unang panaginip ni Joseph na pinwento niya sa mga kapatid niya na yuyuko ang kanyang mga kapatid sa kanya at susunod sa kanya ayon sa pag-interpret niya sa panaginip niya, lalong nagalit at nabuisit. Sundan pa ito ng pangalawang panaginip na pati mga magulang niya at lahat, no? So, yun yung kanyang panaginip. Joseph the Dreamer nga. Okay. So, dahil doon, nag-isip yung mga kapatid niya, pakain na lang kaya natin to. No? Pero si Ruben, no? Mabait si Ruben. Reuben. Sino ba yung dumatay? Sino ba yan? Motor. Tahimik na tahimik. O, si Ruben ang dumating. Ay papatay yung kapatid niya. So, nakumbinsin naman yung mga kapatid niya. Tinapon siya sa balon na malalim. Natuyo. Okay. So, habang nandun sila, no, at anong tawag dito? Habang nandun sila sa balon, nagkakainan sila, may nakita silang na padating ng mga lipi naman ni Ismael. Ismaelites yan. Okay. So, sabi nila, sa patayin natin, yung kapatid natin, dugudi naman na, benta na lang natin. So, binenta siya sa 20 pirasong pilak. Okay. So, to cut the story short, nagpasalin-salin si Joseph, no, hanggang makarating siya sa Ehipto, binenta siya ng binenta. At ang napuntahan niya ay yung opisyal ng Pharaoh, no, yung pinakapinuno ng gwardiya ng Pharaoh. Doon siya napunta. Ayan. Maganda yung istorya niyan. Ang istorya niyan sa mga susunod na kabanata. Ayan. So, anong lesson dito? Si Joseph ay 17 years old. Ayan.
Siyempre, taklesa ba kahit lalaki? Kaya nakikita, sinasabi lang, no? Parang bata, no? In between bata at saka adult, no? Mga kapatid naman yung sinasabihan, tsaka magulang, no? So, sa makatwid, kinaiingitan. Naalala ko tuloy, no? Yung mga ganyan, kinaiingitan. So, kung saan siya napunta. Pag mga ganyan istorya, parang may pattern eh. Nakikita ko eh. Yung mga great people, palagi may pattern, no? So, ano yung pattern, no? Pinaiingitan, tapos magkakaroon ng mukhang pangit na kapalaran, kasi alis yun sa comfort zone niya. Okay. Pag umalis siya sa comfort zone niya, which is sa pamilya niya, napunta siya saan, akala ng lahat, yun na yung kanyang downfall. Hindi nila alam, mas learning process niya, which is greater than anybody else. Naalala ko tuloy, 9 years old nga ako, lipin ko sa inyo, di ba? Hindi nila ako sa Teresa Rizal, gusto ko. Hanggang ngayon, gubat pa rin niya. Di imagine ninyo, 9 years old, di mas gubat na gubat yun ng araw. Pero, instead na masira ako, yung pagkatao ko, I learned many things na hindi nila natutunan. Especially sa mga elemental, especially sa nature, bundok, yan, naranasan ko yun, no? At higit sa lahat, tumapang ako. Imagine mo, 9 years old, maghanap kayo ng 9, si Mateo nga 10 na eh. Imagine mo, 9 years old, bumabiyaya ako mula Bendia, Harrison, papunta sa Teresa, no? Pagbaba ko ng Teresa Rizal, lampas pa na Antipolo Church yun. Murong, no? Diretso. Bababa ka ng Teresa, papasok ka ng Abuyog. Yun, dire-diretso yun, papunta sa Island Cement, yung pinapasabog yung bundok. At saka Robina Palms, no? Yun sa likod yun ng Marilaki ngayon. Okay. So malayo yun, naikot ko lahat yung bundok na yan. So sa Makatwid, no? 9 years old yun. So ito, 17, matanda na to. Si Benjamin, no? Pero makikita ninyo may pattern, no? Sa ingitan, pero hindi ko alam kung anong dahilan talaga kung bakit ako dinala doon. Alam ko na may property doon, pamilya namin. Papa ko yung pinapunta doon. Yung papa ko walang kasama, ako sinama. Tapos iniwan ako. Ang galing. Yung bumabalik lang tuwing weekend, okay, every 3 days. Ang galing. Okay. Di man ako natakot, hindi ako nagreklamo. Nung binabasa ko ito kanina, naalala ko yung sarili ko. No? Tapos nire-recall ko, wala naman akong galit. Ang galit kahit kanino. You just so happen na madilim, maraming tapos ko usisero ko, alam mo yun, yung mga bagay na bago, sarap tignan, sarap pag-aralan. Yung mga ganon, hindi ako natatakot eh. Basta yung mga experience, basta boring ka ng santel mo, takbo-takbo ka lang, yung mga ganon. yung mga ganon, buli ka ng ahas, takbo-takbo ka lang, yung mga ganon. So, 9 years old, ahas. Ayan yun. So, anong tawag dito? Si Benjamin, ganun na nangyari, no? So, 17 years old, dinala siya sa Joseph pala, Joseph the Dreamer. Benjamin ba ako ng Benjamin? Paborito si Benjamin. Joseph. Sorry, Joseph po, no? Binenta, no? Kasi nung araw po, may mga slave, no? Yung slavery po, anong tawag nun? Palagi, no, ulihin ka, ibenta ka, pwede ka ibenta, no? Yan yun. So, sa Makatwid, no, napunta na siya sa Egypt. Doon natapos yung 37. Hindi naman natin pwedeng, kasi masasagasaan na yung iba, wala tayong pag-uusapan sa ibang chapter. So, ang pag-usapan natin ay inggit. Yan. Sa mga darating pang chapter o kabanata, may kita natin kung anong binunga ng inggit ng kanyang mga kapatid at anong binunga, no, kay Joseph ng kanyang, masasabi natin yung kanyang sinapit na kapalaran, no, sa kamay ng kanyang mga kapatid. No. Gumagalaw tayo. Yumuko eh. Yumuko. Yan. So yumuyo ko, dapat baklasin natin yan. Aralin kung paano. Kaya sabi ko, itulak mo yung
pataas. Kasi nakayuko lahat. So, tendency ng gravity, hilain niya talaga yan. Okay. So, ayun na nga tayo. Medyo bitin. Bitin na bitin. Kagandahan hindi nila pinatay si Joseph. No? So, Jose Sambasa sa una, pero si Joseph the Dreamer yan para alam nyo. Okay, so may tanong kayo. Hindi ko masadsad kasi yung mga susunod na chapter. Comment. Jimmy from Mabalacan, Pampanga. ID. ID. ID the Dreamer. ID the Dreamer from Mabalacat, Pampanga. Ayan. Ang Diyos po ay maraming paraan para makipag-usap sa atin. Isa yung panaginip. So, dyan magkikita kung ano yung gift, no? Alam mo kasi, minsan yung gift natin, no? Marami yung gift sa atin ng Diyos, no? Na binabaliwala natin. Kasi ganito yan eh, tulad ng lahat ng gift, nakabalot yan sa wrapper. Nakabalot sa wrapper, nakabox yan, tapos only to find out, hindi pala yung gusto mo. Halimbawa, humingi ka ng kotse, no? Tapos ang binigay sa'yo, box. Hindi mo na binuksan yung box, nagalit ka na kasi kotse yung naasahan mo. Hindi mo alam, nandun pala yung susi sa loob ng box na yun. Eh paano kung hindi mo binuksan? O hindi mo na nakita yung kotse, hindi mo na napandar yung kotse. So, dapat may gift tayo, kahit anong gift, healing or whatsoever. Kailangan tanggapin mo ito ng full of pagmamahal, ng appreciation, ng pasasalamat sa nagbigay. Whatever it is. Kaya sa mga nagregalo ko, ng birthday ko, ano man yun, napakasaya ko po. No? Meron kung siya, nagregalo sa akin na kalan na induction. No? Hindi ka mapapasok, pero man nakakaluto. Yan yun eh. So, kailangan mo ng kasirolang induction na kasirola. Baka naman meron pa dyan. Pwede pa. Kasi mahirap magluto ng walang induction na kasirola, di ba? Okay. So, pero thank you po kay Konsehala Tess Diasis. Okay. Tapos, mga cakes yan. Sasaya po. Sarap na yung mga cakes ng politiko. Hindi matamis. Mukhang matamis, pero hindi matamis. Halatang pan-senior citizen. Pero ang sarap. Pero pinakamasarap yung kay Conselwa Soto. Nagmi-melt sa bibig. Hindi siya natunaw. Yung pag sinubo mo, natutunaw sa bibig. Alam mo yun, yung nalalasaan, masarap. Tapos ng mga pagkain, dami, parang Pansit Festival eh. Ang dami. Lechon, no? Galing sa volunteer, no? Di nga, nagpabili nga ako, di naluto hanggang ngayon. Kinakain pa ba o naubos na sa wakas? Yan yun. So, sa mga tweet, no? Lahat yun na-appreciate ko, especially yung mga nakasobre. Ayan. Marami po tayo matutulungan dyan. Okay? So, yun po yun. Thank you very much. Again, when you receive gift, no? Halimbawa, mahirap lang yung nagregalo. Hindi mo titignan. Tingnan mo yun, kung ano laman nun. Kaya nga pag may mag-aabot sa akin, lagay mo sa sobre, lagay mo ang pangalan. Kasi pinipintahan ko talaga yun eh. Ay, sino pa may bigay nun? Pinipintahan ko yun. O, pag nabuksan ko, marami to. 10 Hail Mary dadasal natin para sa kanya. Pag, isang Hail Mary to, pwede na to. Joke lang. Pare-pareho po yun, sabay-sabay. Pinagsama-sama lahat. Okay. So, dito yung gift niya is, hindi pa kasi masyado siyang binanggit si Joseph eh. No? Basta may panaginip lang siya. May parang bata, may pagkayabang kwento, exad sa kwento, lahat. No? Hanggang ganun pa lang eh. So hindi natin matukoy. Pero sigurado meron siyang gift. Yun ang may papayo natin. No? Number 1, no? Ang aral dito, tanggalin yung gift. No? Kasi yan ang isang nagiging problema, pinanggagalingan ng problema natin. Tungkol sa inggit, no, meron akong mga kwento kasi sining noon, isang araw ng bata ko, may mga alamat ng pinya, alamat ng bayaba, mga gano'n. Yung mga kwentong bata, no? Minsan may isang uwak. No? Alam mo na may uwak eh, di ba? Pangit na ng boses, pangit pa ng tsura. Itim, tapos salita niya, wah! Wah!
Ganyan, hindi katulad ng mga ibang ibon. Yun. Meron pang ibon na nagsasalita. Oo, pero yung uwak, wak, wak, wak. Ganun yung ano eh. Ganun yung uwak, kaya nga uwak eh. Okay? So, nakita niya yung swan. Alam mo yung swan? Na napagkaputi-puti. Nilapitan niya, sabi niya, ganda-ganda mo naman. Buti ka pa, puting-puti. Ako, itim-itim. Yan. Alala ko tuloy yung mga maiitim natin na volunteer. Ingit ba kayo sa mga mapuputi? Sabi ng swan, huwag ka sa akin mainggit. No? Isa lang ang kulay ko, puti, ikaw itim. Pareho lang tayo, isa ang kulay. Mainggit ka sa parot. Yung mga loro, no? Gaganda ang kulay. Nakakapagsalita pa. Okay. So eventually, lumipad yung uwak. Nanap niya yung parot, nakita niya, ang ganda nga ng kulay. At nagsasalita ka pa. Sabi ng parot, sabi niya, maganda kulay ko. Pero meron mas maganda sa akin, sobrang dami kulay. Yun yung mga pika. Ano yung Tagalog ng pika? Basta pika. Yun na yun. Thermos yun, di ba? Thermos. Tatak ng thermos, pika. Turkey Pabo? eh. Hindi. Ano daw po ang Tagalog ng pika? Google na. Unahan sa Google. Turkey po yung pabo. Turkey, pabo. Di ba male na pika kasi yung pabo? Ano ba yan? Turkey. What is pika? Kung kalbuhin niya ako. Ano pinta sabi? Halika po tutoy. Paborial? Ha? Lumalabas ano eh. Paborial? Paborial. Pabo? Paborial. Paborial. Pabo nga. May real. Lalaking pabo yun eh, di ba? Pika. So ano yung pika? Ano yung pabo? Turkey. Gulo nyo eh. Turkey lang yung pab. Yung peacock paborial. Paborial. O sige, whatever it is. So nakita ni Uwak si Pabo. Ang ganda nga. Di pinuntahan niya. Sabi niya, ang ganda-ganda mo naman. Sabi niya, dami mong kulay. Nabubuka mo, naisasara mo. Di ba ganun yung pika? Di ba? May ka nga mainggit sa akin. Bakit? Sabi niya. Tingnan mo, ang dami kong ang pakpak. Di mo na makalipan. Di ba? Yan yung mga ibon na hindi makalipad. Ano yung mga ibon na hindi makalipad? Ostrich, yung paboy, peacock, yan. Ano pa ba? Yung ibon ni Tata Bird, yung mga iba, yung peacock kasi. Lolo mo kami. So ano pa ba? So marami. Kung talang ko nakakalipad ka ng pagkataas-taas. So, ano ang point of view ni Uwa? Ano ang lesson ng moral lesson dito? Yung tinitingnan lang niya yung isang parte. Yung isang parte ng kabuuan niya at kabuuan ng mundo. No? Just the same sa swan, sa parrot, sa peacock. No? Yung kulay lang. Hindi na tinitingnan yung kanilang purpose sa mundong ibabaw. Each and everyone sa atin may purpose. Di ba? Yun yun. So, nakakahabol pa ba kayo? Wala kayong tanong? Meron po, Senyor. Ano? Senyor, ask ko po, sadya po kayong tadhana ni Joseph yun, gaya ng kapalaran ni Jesus, na dapat dumaan din si Joseph sa ganong karanasan or may mas malalim na dahilan o paliwanag kapag nararanasan yung ganong pangyayari sa buhay. Alam niyo po, ako po naniniwala, lahat po tayo may mga pagsubok na dinadaanan. And many of us fail. No? Once na nag-fail ka, nandun ka na lang. Halimbawa, ganito yan. Kung nag-aaral ka, bumagsak ka sa grade 1. Ngayon grade 1 ka, hanggang di pa na ipapasa yung grade 1. At tumakbo yung panahon. Grade 1 ka pa rin ng grade 1. It is because ayaw mo tama yung mali, ayaw mong mag-aaral, ayaw mong sumikap, ayaw mong baguhin, then you end your life as a grade 1. So, unlike halimbawa si Joseph at marami pang iba, nakakapasa sa mga pagsusulit at pagsusubok na dumadaan sa buhay. That's why from grade 1 again, grade 2, grade 3, high school, college,
masteral, at kung ano-ano pa. So they've been perfect, no? In their lifetime, sa lahat ng aspeto. So lahat tayo. Ang problema sa atin, we fail. We quit. Di ba? Marami, parang out of school youth, di ba? Hindi ka na nag-aaral, nag-drop out ka na. So, eventually, magtataka ka bakit yung contemporary mo, mayaman, maganda buhay, di ba? O kaya, meron naman talagang street smart, hindi nga nakatapos, pero di na naman sa sipag. Maraming ganun, at saka katapatan. So, maraming ganun. Each and everyone sa atin. But the problem is, many of us, paulit-ulit na lang. Paulit-ulit, araw-araw, same mistake, same scenario, same mistake, same scenario, same mistake. Tapos magtataka, ba't kaya ayaw ako pagkatiwalaan? Ba't kaya ayaw ako ipagmalaki? Sagutin mo yung sarili mo. If you commit the same mistake, paulit-ulit, anong tawag sa'yo? Pwede ka ba ipagmalaki? Pwede ka bang, kasi same mistake eh. Diba? Halimbawa, nagluluto ka. Tapos paulit-ulit lang sunod yung sinahin mo. Paulit-ulit lang. Kahit anong turo sa'yo, ayaw mo mag-adjust. Pinipilit mo yung gusto mo. Maraming ganun eh. Pinipilit yung gusto. Ayaw. Sinasabi ko nga, I've seen a lot of people, very great. Naglilista. Naglilista ng mga dapat gawain. Kinabukasan na, ililista. Things to do tomorrow. Sinililista. Kaya pagdating na systematic, ang bilis. Lahat ng kailangan mo nandun. Yun yung mga great people na talagang kahit wala na sa tabi mo, kahit na you will be missing them. Hindi katulad ng tataka ka, bakit hindi kaya pinamamalaki? Bakit kaya? It is because of your own doing. Paano naman pagmamalaki ang isang grade 1 na hindi pumapasa sa grade 1? Pwede mo ba ipagmalaki yung talino nito hindi nga eh. Kasi continue na may bumagsak ng bunga doon sa kotse na tumubo. Hindi nyo ba alam yung tulad na yun? Kaya may multo. Ano yung tatakutin? Okay, so yun yun. Nakita ninyo, lahat tayo dumadaan sa pagsubok. Ako, tumakbo ko sa politika, natalo. Laglag ko, di talo. So from there, pinag-aaralan ko. Ano yung mga lesson na dapat matutunan, especially politika, sa pagtulong, sa kalakaran ng mga isip ng tao, kung tatakbo pa ako sa susunod o hindi, yun, kailangan ko matuto. Or else, I will fall in the same mistake. Maaaring di na naman tayo manalo, maaaring manalo naman tayo, finally. So, depende. Kung maaaring di naman tayo tumakbo, pero tutulong pa rin tayo. So, learning from the lesson, yun ang tawag. Nakuha ninyo. So, hindi lang po si Joseph, lahat tayo. Halimbawa, yung mga kapatid niya, di ba? Inggit ng inggit. Nainggit dahil sa paborito. Nainggit dahil siya may vision. Nainggit sa paliwanag sa panaginip. Panaginip pa lang, kwentuhan pa lang yun, ha? Hindi pa nakakatotoo yun. Inggit na, gusto na siyang patayin. So, yun po yun, eh. That is a big problem with people. Kung nga, tumakbo pa lang, di pa nga mananalo, kinaingitan na yun. Ano ba yun? Di pa nga nananalo, eh. Maadik. Di ba? Paano kung nanalo pa ako? O, di ba? Nina nila, kung nanalo ko, di may kamag-anak silang nanalo. May kaibigan silang nanalo. Paglalapit sila, gano'ng kalaki yung pwede maitulong. Natalo, ano may tutulong? Wala, o laps, o di ba? Yan yun. We must be very happy in every people. Okay? Sige. Karamihan po ng kinainggitan ay siya po ang sinuswerte sa buhay. Yung mga nainggit ay hindi umaasenso. Alam niyo kung bakit, no? Kasi po, yung naiinggit, they're spending so much time sa panunood sa buhay ng ibang tao. So, hindi na sila nagkaroon ng panahon para sa kanilang sariling pag-unlad. Yan yun. Samantalang yung mga kiniingitan, wala silang pakialam. Ako naranasan ko yan eh. Paano malalaman ko yung naiingitan ka? Sinisiraan ka na sinisiraan lang. Pati inodoro, tinatapon na sa'yo. Sabi nga yung kasabihan. Ako lang pakialam doon. Miski sa social media. Pag lumabas ka dito sa social media, tandaan ninyo, may sasabihin na maganda, meron sasabihin hindi maganda. Wala akong pakialam, kahit anong sasabihin na hindi maganda, ang mahalaga, may isang natutuwa sa ginagawa ko. Yun lang naman yun. Di ba?
So, kasi pag inintindi ko lahat yung mga hindi magandang sasabihin, wala na, tapos na. Wala ka nang gagawin sa mundo, pare-pareho na kayo. Okay? Sige, ano ba? Yan naman po. Sige, Genesis 38 tayo. Ito medyo tumalo tayo sa isang kapatid ni Joseph, sa isang anak ni Israel o ni Jacob. Okay? Genesis chapter 38. Si Judah at si Tamar. Nang panahon iyon, humiwalay si Judah sa kanyang mga kapatid at nakipanirahan kay Hira na isang Adulamita. Napangasawa niya roon ang anak ni Sua, isang Kananeo. Nagkaanak sila ng 3 lalaki. Ang ipinangalan sa panganay, ang pangalawa ay Onan, at Sela naman ang pangatlo. Si Judah ay nasa Kizib nang ipanganak si Sela. Pinapag-asawa ni Judah ang kanyang panganay na si at ang napangasawa nito ay si Tamar. Napakasama ng ugali ni kaya nagalit sa kanya si Yahweh at siya'y pinatay. Kaya't sinabi ni Judah kay Onan, tungkulin mong sipingan ang byuda ng iyong kapatid upang magkaroon siya ng mga anak sa pamamagitan mo. Alam ni Onan na hindi ituturing na kanya ang magiging anak niya sa kanyang hipag. Kaya itinatapon niya sa labas ang kanyang binhi upang huwag magkaanak ang kanyang kapatid sa pamamagitan niya. Ito'y kasuklam-suklam kay Yahweh, kaya pinatay rin siya. Sinabi ni Judah sa manugang niyang si Tamar, umuwi ka na muna sa inyo at hintayin mong lumaki ang bunso mong si Sela. Sinabi niya ito dahil sa takot na baka mangyari kay Sela ang sinapit ng kanyang mga kapatid. Kaya't umuwi muna si Tamar sa kanyang ama. Pagkalipas ang panahon ay namatay ang asawa ni Judah. Matapos ang pagluluksa, nagpunta si Judah sa Timnat para tingnan ang paggugupit sa balahibo ng kanyang mga tupa. Kasama niya ang kaibigan niyang si Hira na taga-Adulam. Samantala, may nagsabi kay Tamar na pupunta sa Timnat ang kanyang biyanan upang gupitan ng balahibo ang mga tupa nito. Pagkarinig nito, hinubad niya ang kanyang damit panluksa. Nagtalokbong siya at naupo sa pagpasok ng Enaim, bayang nadadaanan patungo sa Timnat. Ginawa niya ito sapagkat alam niyang binatan si Sela, ngunit hindi pa sila ipinakakasal ng kanyang biyanan. Nakita ni Judah si Tamar. Inakala niyang ito'y isang babae na nagbebenta ng aliw sapagkat may takip ang mukha. Lumapit siya at inalok ang babae na makipagtalik sa kanya. Hindi niya alam na ito ang kanyang manugang. Anong ibabayad mo sa akin? Tanong ng babae. Sumagot si Judah, pagdadalhan kita ng isang batang kambing. Payag ako, sabi ng babae. Kung bibigyan mo ako ng isang sangla hanggat hindi ko tinatanggap ang patadala mo. Anong sanglang gusto mo? Tanong ni Judah. Sumagot siya, ang iyong singsing na pantatak kasama ang kadena at ang tungkod mo. Ibinigay niya ang hiningi ng babae at sila'y nagsitin. Nagdalang tao si Tamar. Pagkatapos, umuwi siya at inalis ang kanyang talukbong at isinuot muli ang kanyang damit panluksa. Pag-uwi ni Judah, isinubo niya ang kaibigan niyang taga-Adulam upang dalhin sa babae ang ipinangako niyang kambing at bawiin naman ang iniwang sangla. Nagtanong-tanong siya sa mga lalaking taga-roon at ang sagot ng mga ito'y walang gayong babae roon. Nagbalik kay Judah ang kanyang kaibigan at sinabi ang nangyari sa kanyang lakad. Kaya't sinabi ni Judah, hayaan mo lang sa kanyang iniwan kong sangla, baka tayo'y pagtawanan pa ng mga tao. Dinala mo na sa kanyang kambing, ngunit wala siya roon. Makaraan ng 3 buwan, may nagsabi kay Judah, ang manugang mong si Tamar ay naglaro ng apoy at ngayon nagdadalang tao. Ilabas ninyo siya at sunugin, ang utos ni Judah. Habang siya'y kinakaladkad na palabas, ipinasabi niya sa kanyang biyanan, ang may-ari ng mga ito ang ama ng aking dinadala. Tingnan mo kung kanino ang singsing, kadena at tungkod na ito. Nakilala ni Judah ang iniwan niyang sangla, kaya't sinabi niya, wala siyang kasalanan, ako ang nagkulang. Dapat sana'y ipinakasal mo siya kay Sela. At hindi na niya ito muling sinipingan. Dumating ang panahon ng panganganak ni Tamar at natuklas ang kambal ang kanyang isisilang. Sa oras ng kanyang panganganak, lumabas ang kamay ng isa at ito'y pinalian ng hilot na pulang sinulid
upang makilala ang unang inaanak. Ngunit inikurong ng sanggol ang kanyang kamay at naunang lumabas ang kanyang kakambal. Sinabi ng Hilod, "Ano't nakipagsiksikan kang palabas?" Dahil dito, Fares ang ipinangalan sa bata. Ang sanggol na may taling pulang sinulid ang huling iniluwal, at ito'y pinangalang Zara. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Salamat sa Diyos. Maganda na naman to, ha? Pero iba naman to, tungkol to kay Judah, pati ni Joseph. Okay, so mali siya, iniwan niya yung kapatid niya, nag-asawa siya ng Kanaan. Taga-Kanaan, which is pinagbabawal ni Abraham yun, no? Ba't ba ayaw niya ang mga taga-Abraham? Kasi nga daw, nag-ano to sa mga Diyos-Diyosan. Iba yung paniniwala. Ibang paniniwala, no? Well, anyway, nag-asawa siya, no? Kay Suwa, no? Taga-Kanaan, nagkaroon siya ng tatlong anak, si si Onan, at si Shelah, yung bunso. Okay. So, pinakasal din naman ni Judah, si kay Tamar, isang taga-Kanaan din, no? Kaya lang, sinabi sa Biblia, salbahay si kaya pinatay siya ng Diyos. Kung paano, wala naman nakalagay, basta siguro naging maiksi ang buhay niya. Ito na yung drama ngayon. No, ang lumang kaugalian, pag nabiyuda, no, ang isang babae, ipinapakasal yan sa susunod na anak para yun na yung maging asawa mo. Pero, bilang tradisyon, yung magiging anak nyo ay hindi kikilalaning anak mo, kundi kikilalaning anak nung namatay. Kasi yun ang unang asawa. So, ayaw mangyari ni Onan yun. Kaya ang ginawa niya, dito nakasulat ang unang withdrawal. Nasa Biblia. Yung unang withdrawal, alam niyo po yung withdrawal, yun yung contraceptive na kung saan ay hindi po iniiwan yung similan ng lalaki sa katawan ng babae. Bagkos pag lalabasan na po yung lalaki o magkakaroon na ng orgasm, hinuhugot. Yan. At tinatapon lang somewhere. No? So, magalit ang Diyos. No? At namatay din si Onan because of that. Bakit? Bakit kaya ganun? Yan ang mga tanong. Bakit? Di ba? Bakit tayo naman? Maraming ngayon nag-withdrawal. Di naman namamatay. Di ba? Okay. So, yun ang tanong. Kasi ang sagot dito, alam naman ni Onan ang dahilan kung bakit siya nag-withdrawal. Ayaw niyang mabuntis si Tamar, pero nakikipag-sex siya. Kasi kaya naman sinabi ni Judah na asawahin mo para magtuloy yung lahi ni Yan yun. So, tradition kasi yun. So, namatay din si Onan. Okay. So, ito ngayon yung may isa pang anak, si Shelah, kaya lang nagkataong bata pa. Pero, nag-devise ng plan si Judah kasi baka naman, si Widowmaker, alam mo yun, yung byudahin, si Tamar. Pinauwi muna sa tatay niya hanggang maging sapat na yung edad ni Shelah, yung bunso, para sila yung magpakasal. So, umuwi naman siya sa tatay niya, tatay ni Tamar. At siyempre, nag-iwalay na ng landas yung magbiyanan. Pero, nung tumakbo yung panahon, at napansin ni Tamar na hindi naman pakakasal si Shelah sa kanya, so, nagpanggap siyang prostitute. At ang naging customer niya ay si Judah. So, yung magbiyanan. Okay. Na walang kaalam-alam si Judah na manugan niya yun. Okay. So, dahil tinatanong ano yung babayad niya, yung time na yun, wala na siyang pambayad, kaya iniwan niya yung pantatak. Usually, nung araw, pag may sulat ka, tinatatakan mo yung singsing mo. Yung logo, no? Logo mo. May logo yan. So, yun yung pinaka-initial mo para tandaan. Ikaw lang meron, no? So yun, at saka yung tungkol, yung mga personal na bagay sa kanya. At sabi niya, sige, bigyan kita ng batang kambing. Yan. Kasi yung araw, kayamanan niya yung mga livestock. No? So sa mga tweet, nagkasundo sila na isasanla mo na yung personal na gamit. Tapos pag naibigay na yung kambing, babalik. So sa mga tweet, may nangyari kay Tamar, at saka sa kanyang biyanan na si Judah. So, pagkatapos nun, dali-daling umalis si Tamar, no?
Si ano naman, pinadala yung kambing, hindi na siya nakita. So sa mga twin, natapos yung istorya doon. Ito na ulit ako ng istorya. Nakarating kay Judah na nabuntis yung manugang niya. So noong unang panahon, pag ikaw nabuntis, papatayin ka. That's why si Maria, panahon ni Joseph na pinagbubuntis niya si Yeso Cristo, kailangan pakasalan ni Joseph or else papatayin si Maria, ganun din si Yeso Cristo mamamatay. So, yun naman yung sa New Testament. Ito, may problema. Si Tamar papatayin, no? Dahil buntis. Hindi. So, sa mga tweet, nilabas ni Tamar yung ebidensya na ako yung prostitute, nagpanggap na prostitute para mapunlaan o mabuntis niya. And eventually, hindi na pinapatay, bagkos, kinilala ni Judah na yung pinagbubuntis ni Tamar ay kanya. Okay. Nagkatawa, ang pinagbuntis niya ay kambal. Okay. Kambal yung pinagbuntis niya. Okay. So dahil pinagbuntis niya ay kambal, ito na mga anak na. Ito na naman yung first right ng firstborn. So, nung lalabas na, si Sarah yung yung unang lalabas, tinalian na, nalabas na yung kamay eh. Tinalian na ng kumadrona yung kamay. Biglang pinasok. Pagkapasok, lumabas yung isa, si Perez. Siya ngayon yung naging firstborn. Okay, so nagkagulo na. So, kasi nung nailabas na, may tali, nalabas na si Sarah may tali. Kaya lang, dahil pinasok niya, si Perez yung lumabas. Okay. So, yun ang istorya. Sabi nila, ano ngayon? Yan yung mga tanong eh. Ano nga, boring na lang yan, nakakatawa. Anong importansya nito? Pinakikilala din ba na anak ni ang naging anak ni Judah kay Tamar? Wala nga silang anak. Pinakikilala din ba na anak ni ang naging anak ni Judah kay Tamar? Wala na. Kasi si Judah na yun nagkagulo na. Biyanan niya yun, nagkagulo na yung istorya. Okay. So, ano ngayon ng istorya? Paliliwanag ko sa inyo, ha? Ito po yung buong istorya. Sa mga nagtatanong, ano ang istorya niya? Walang bearing. Kasi maraming nagtatanong, New Testament, yung ba nga, na born again o mga ibang religion. Ang pinaka-importante lang ay New Testament. No? Yung Old Testament, wala na yan. Luma na yan. Okay. So, sa generation po, na henerasyon nito mula kay Abraham, papunta kay Judah, kay Perez, ito po yun. Papunta po lahat yan kay Jesus. Yan po yung lineage. Ang pinag-usapan natin ay lineage sa pamilya ni Jesus. Ganun po yan ka-importante. Okay. Sige, basa mo nga. Kung mababasa mo. Opo. Yan yung unang 14 generation. Ito po, 14 generations. Abraham, Isaac, Jacob. Ito muna, si Abraham, anak niya si Isaac. Si Isaac, naging anak niya si Jacob. Si Jacob, naging anak niya si Judah. Si Judah, naging anak niya si Perez. Okay. Yan yung batang, sige, andyan na tayo kay Judah at kay Perez. Okay. Ang anak ni Perez ay si Hezron. Tuloy-tuloy na. Pangalan na. Okay. Hezron, Ram, Aminadab, Nashon, Salmon, Boaz, Obed, Jesse, King David. Okay, Haring David, unang 14. Okay. Second, 14th generation. Okay. King Solomon, Rehoboam, Abijah, Asa, Jehoshaphat, Jehoram, Uzziah, Jotam, Ahaz, Hezekiah, Manasseh, Amon, Josiah, Jeconiah. Ito yung the fall of Babylon. Okay. So, from King Solomon, papunta doon, tuloy-tuloy yan. Ito yung mga tatay, anak. Sige, tuloy. Shealtiel, Zerubbabel, Abiud, Eliakim, Azor, Sadok, Achim, Eliud, Eleazar, Matan, Jacob or Heli, Joseph, Jesus. So, ganyan po ka-importante yan. Nakita nyo kung gano'n ka-importante?
Kasi kung di po natin tatakal yan, ayun yun. So atras pa tayo. Gusto nyo matras pa, ha? Mula kay Abraham. Sige, mula tayo. Okay po. 21 generation naman yan. Opo. From God. Okay, from God. Adam, Seth, Enoch, Kainan, Mahalel, Jared, Enoch, Methuselah, Lamech, Noah, Shem, Arphaxad, Kainan, Shelah, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nahor, Tera. At ang tatay ni Abraham ay si Tera. Okay. So nakita ninyo, mula sa Diyos, kay Adan, hanggang kay Jesus, yan po yung pinag-uusapan natin na kay Perez pa lang tayo. Okay. So hindi pwedeng hindi babasahin mula sa page 1. Now, unti-unti nyo na na-realize na obligadong basahin ito from page 1 hanggang sa dulo. Kung gusto nyo talaga maunawaan. Okay? So, dito rin po pinapakita that God is not looking for a perfect family, for a perfect man. Yan, tingnan nyo si Judah nga, nag-asawa ng taga-Kanaan, di ba? Ayaw nga ni Abraham nun. Okay? Di ba? O tapos ngayon, kagulo na naman yung magkapatid sa loob ng tiyan, no? Di ba? Lugasan na naman. Okay. Pero makikita nyo, sa lahi din ni Abraham papunta kay Jesus, no? Si King David, at si King Solomon. May question. Biologically, hindi tatay ni Joseph si Jesus. Pero hindi niya tatay yun kasi ang ama niya, Diyos yun, Espiritu Santo. Pero without Joseph, hindi pwedeng ipanganak si Jesus dahil sigurado papatayin si Maria. Kaya inako niya, inangkin niyang anak niya yun. From the time na nag-conceive hanggang sa ipanganak, inako niyang anak niya si Yesu Cristo. Okay? At si Cristo ay kinikilala bilang anak ni Joseph. Okay? So, nakita po ninyo ang importansya po ng mga kwento, no? Ang kwentong ating pinag-uusapan. Kasi iba naiinip na, di ba ang ganda? Di ba ang ganda-ganda? Parang nga naman pala itong lahi ni Jesus eh. Di ba? Akala nyo lang hindi importante. Okay, so may mga side trip katulad ni Joseph kasi marami tayong matututunan. No? Pero makikita rin ninyo yung lahi, no? Magmula sa Diyos, kay Adan, tsaka kay Jesus. Ayun. So, mahirap po mag-research, ha? Dalawa pinanggalingan ito, yung Book of Luke, tsaka yung Book of Matthew. Yeah. Kay Luke kasi paatras, mula kay Jesus hanggang sa Diyos. Kay Matthew, yung mula kay Abraham, papunta kay Jesus. Kay Luke, mula kay Jesus, paatras sa Diyos. Yeah. Kasi masakit sa ulo yun. Okay? So, lahi rin siya ni King Solomon. Ayun. Kayo, saan nanggaling lahi nyo? Alamang kay Darwin sa unggoy. So, hindi natin yan ang pinag-uusapan natin ngayon, ha? Pinag-uusapan natin yung lahi namin, ha? Sabi po, sama ka doon. sama po ako. Okay. So, ito po, no? Pag-usapan natin yung kalakaran, yung noong unang panahon, no? Na kailangan asawahin, obligado, asawahin ng kapatid. Hindi na yan ngayon. Hindi na yan ngayon. Kasi kawawa ang balo nun eh. Yung balo nun, hindi na pwede talaga mag-asawa. Forever na hindi na mag-asawa. Mamamatay na siyang balo. Walang tutulong sa kanya. Bawal magtrabaho ang babae ng araw. Bawal ang ganito, bawal ang gano'n. Walang kayamanan, wala lahat. So sa mga tuwid, kung wala siyang asawa, magkakaproblema. Kaya nga, inuobliga ng unang panahon, yung kapatid ng asawa mo, kung sakali mabalo, ay asawain ka. Pwede naman doon na maraming asawa. Yun yun. So, asawa talaga ng kapatid. Yan yun. At obligadong anakan. Pero ang problema, hindi kikilalanin. Kaya nga may tanong eh, kikilalanin bang anak ni, yung anak ni Judah? Eh, hindi. Kasi tatay siya. Iba na yung level. Hindi na sila sibling.
Okay? Yung kay Joseph, maganda rin yung story. Maganda to ng paganda. Sa ano nyo titignan yung perspektiba ng istorya. Yan. Okay? So, mahaba pa to. Pero 41 generation. Na kay Perez pa lang tayo, kakapanganak pa lang ni Perez. Panlima pa lang yun. Wala kay Abraham. 41 yan. Good luck, people. Sana buhay pa kayo. Yung pagdating sa New Testament, sa unang libro pa lang, doon pa lang ipapanganak si Jesus. Good luck, kakapanganak pa lang ni Perez. Di ba? So nakita natin, dysfunctional family, matatawag natin, magulo. Magulo, kasi isa yan si Judas na nagtapong kay Joseph, the dreamer. Ayan, yan. Okay. So, ano tanong nyo? Ala nyo, minsan, hindi pinapaliwanag sa inyo eh. Ba't kailangan natin pag-usapan yan, di ba? Actually, magbaliwala naman yan. Ano naman kinalaman itong, di alam na natin, withdrawal, nagagalit ang Diyos. Ako, pero sa ito ang take ko, nagalit yung Diyos, no? Dahil deliberate, pinadaya niya yung babae at saka yung tatay niya na thinking mabubuntis niya si Tamar. Pero hindi nila alam, paglalabasan na siya, binubunot niya. Ayan yun. So, yun yung take ko doon. The intention was pinlano. Pinlano, talagang yun ang ginagawa niya. Pat ang problema niya, ayaw mo palang magkaanak. Di sana hindi mo na lang inasawa, hindi mo na lang sinex, di ba? Ayan yun. Kaya lang tradisyon kasi noong araw. Mabigat yung tradisyon. Kultura. Okay. Remember ha, ibang panahon yun. No? Ibang panahon yun. Yan yun. So ngayon ba, masama ba withdrawal? I do believe, no, kung intention mong hindi buntisin yung babae, asawa mo man o hindi mo asawa, at yung babae naman ay umaasang mabubuntis siya, no? Tapos hindi niya alam, binubunot mo pala, no? Just the same, balik na rin natin, umiinom ng contraceptive pills o pampalaglag yung babae kaya hindi nabubuntis, masama yun. Andun yung intention ng malice. Okay? Sa batas ng tao, sa batas ng Diyos, masama yun. Pero kung hindi talaga napag-usapan nyo or whatsoever, I don't think, no? Iba na kasi yung panahon ngayon. Ayan yun. Sige, tanong nyo. Masaya, di ba? Yan ang first withdrawal. Sabi sa inyo, marami yan, lahat ng pag-uusapan, lahat ng mga uso na ngayon nangyari na nung unang panahon. Wala kayong tanong? Ha? Bigla kayo? Bakit dalawa yung pangalan ng yung magtatay ni Joseph, no? Either si Jacob or Heli. Isang ano yun, kaya lang yung pangalan nagkakaiba. Kasi halimbawa si Jacob tsaka si Israel, iisa yun eh. Ayun. Yun yung take ko doon. Pero sa New Testament pa natin malalaman. Ayan. Okay. Ayaw kasing tumalon. Matsatsaga ba natin matatapos to? Genesis 38 na nga. Kanina nga, tapos ko na itong ginagawa ko naputol, nawala Umpisa na naman ako talaga. Sabi ko, alam ko na agad pagsubok ng Diyos to. Sige, umpisa na naman ako. Kasi kung nabura ko, nandun dapat sa trust. Wala Hindi ko nga alam paano nangyari. I don't know, wala pagsubok lang yan. Ako matyaga ako Taga ako kaya. Okay. Wala kayong tanong. Masagot mo kasi tatanong ko yung generation na yun kasi nag-withdraw. Nag-withdrawal ka ba? Ay, Ako, mamaya, sa bangko, kuha akong pera. Ay, ako po na. Withdrawal. Okay. Wala kayong tanong? Pati sila, mga shock Senior, symbolism po ng kampal, ano yun? Yung, bakit kaya biglang bumalik yung... Kasi mabigat kasi yung firstborn right. No? Yung firstborn right, siya yung tagapagmana ng lahat. No? Opo. Alam mo niya? Nagagawa na. Firstborn. Yung mga pangalan. Ayun yun. Ano po?
Ayaw mo lumabas, ako. Yun. Malamang kung may kakambal ako, nauna lumabas yun. Kasi ayaw ko lumabas. Okay. Sige, ano pa tanong nyo? Wala kayong tanong. Ganda ng story eh. So, ano yung Genesis 37 tungkol kay Joseph the Dreamer, yung gift niya, yung tinanggap niya lang lahat ng kanyang pagsubok sa Genesis 38. Ito naman pinapakita yung lineage ni Kristo. So, what we're reading, the whole chapter from the beginning, which is the creation, this is all about our belief, about Christianity, about Kristo. Kasi lineage to eh. Alam ko, meron mga naiinip sa inyo, mga baba naman ang binabasa niya. Doon na tayo sa New Testament. Alam mo ba to? O hindi mo nga alam eh. Di ba dapat alamin mo muna itong mga bagay na to bago ka makarating doon kay Kristo. Then now we will understand. Even Christ did not came from a perfect family. Dysfunctional nga tawag. Di ba? Yan yun. Mga nasa tiyan na nga, gugulo pa eh. Di ba? Tandaan nyo, yung kanilang tatay na si Jacob, si Israel, yung lolo ni Perez yun. Di ba? Nag-away sila nino ni Esau. Di ba? Dysfunctional nga eh. Di ba? Balik na naman tayo, di ba? Si Ismael, tsaka si Isaac, di ba? Abraham, di ba? Agulo na naman, di ba? So, lahi ni Kristo lahat yan. At pag Diyos ang gumawa, wala siyang nililinis. Kinukwento niya ng lahat ng buo. Pag tao nagkwento, lilinisin niya yun. Magaganda lang ikukwento niya, hindi niya kukwento yung buong katotohanan. Ako, maniwala kayo sa akin. Meron ba tao magkukwento ang baho ng tae niya? Wala. Wala magkukwento. Ayan. May tanong, Senyor. Master, yung mga Chinese ay malalim ang paninindigan sa rights ng firstborn, lalo na kung lalaki. May influence ba sa belief ng Chinese ang mga nakasulat sa Holy Bible? Actually, napaka-importante naman kasi ng panganay. Ako being panganay, napaka-importante. Para sa akin ay deed, may obligation as panganay, keeping the family, especially nung namatay yung tatay ko. Talagang pinangalaga ko yung dapat gawain ng pagiging isang panganay. So, isa yun sa pagsubok, na dinaanan ko, Yan yun. So, buti ka pa, bunso ka eh, Pero, yun eh. Kaya nga sabi ko, ilang bang pamilya may panganay? Halos lahat ng may anak, may panganay. So, ang tanong, ginampanan mo ba yung pagiging panganay? That's why yung mga, halimbawa ako, halos lahat ng mga anak ko, given, panganay lumalabas kasi mga nanay nila iba-iba eh. Pero ang problema, merong firstborn talaga. Okay. Problema, kung hindi niya gagampanan yung kanyang pagiging firstborn, then the right of the firstborn will go to the firstborn din. Nagaling naman sa ibang nanay. Kung hindi pa rin, maraming firstborn. So parang Biblia din kami, no? Yan. Di ba? Paulit-ulit lang naman yan. That's why, sino ba mga panganay dyan? Panganay ka, only son, panganay yan. Pag sinabi kasing nag-iisa ka lang anak, panganay ka. So, obligado ka sa buong pamilya. Ako yung mga anak kong ganyan lalo na yung malalaki. Tinuturuan ko yung mga panganay. Ikaw ang tatay dyan, malayo ako kasi nga, diba, istorya ng buhay ko, story of my life. Ikaw ang panganay dyan. Sinusuportahan ko bilang ama lahat ng pangangailangan mo para tumayo kang ama o firstborn. Ayun. Kaya kahit ubusin yung firstborn ko, hindi mauubos yan. Kung dito pong 14 generations sila. Ayos ka. Wala po. Okay. Ako, senior panganay ako sa lahat, Quirino. Unang apo, unang anak sa lahat ng magpipinsan. Okay. Being panganay is not just like yung birthright. You have a responsibility, you have obligation,
and you're accountable. Alam mo yon? So, pag sinabing obligasyon, meron kang dapat gawain sa ayaw mo, sa gusto. Yan yun. Pag sinabi responsable ka, ibig sabihin ano mang mangyayari sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, lahat, lalo na yung mga wala pang kakayahan no, mag-desisyon para sa sarili na, ikaw ang accountable o ikaw ang sisisihin. Yan. At alam mo yung nangyari sa kanila, ikaw yung merong nagampanan mo. It's not just like pinanganak. Hindi gano'n. Meron kang dapat gawain. Okay? So, yun yun. It's so easy sabihin panganay ako. Pero tanong, nagpakapanganay ka ba? Ayan. Sige. Wala nang tanong. Ayaw magtanong. Kayo dyan, wala kayong tanong. Kayo, sino ba mga panganay dyan? Wala na? Isa lang? Ikaw, Pedro. Panganay ka ba? Ano ka, bunso? Pang-shampoo? Pang-lima? Ikaw, Tata Lord? Pangalawa. Ikaw, Linda? Bunso? Kaya pala ganyan itsura mo. Ikaw pa yung magbunso. Oo, paano sigasahan sa sukat? Sigasahan na rin. Oo. Pag disabled senior yung panganay, Excited na okay yan, lang excited naman, yan. okay. Pag physically impaired, excited yan. Ano naman kakayahan nun, di ba? Yan yun. Totoo lahat ng sinabi mo, Senyor. Sabi ko, Lino po. Siyempre may mga kakayahan, no? May mga limitasyon. May mga pinanganak mula sa mahirap na pamilya, hindi ganun kaswerte, hindi ano. So iba-iba, but still, no? Dapat you do your best. You do your best. Kailangan, and the best is the best na sa'yo, within you. Ayun. Ang pinakamalaking, ito, siya ano masasabi mo? Ay, yun na po. Dinasa po natin, sana huwag natin po ibaliwala yung lahat ng chapter, porque nakita natin puro pangalan. Hindi po ibig sabihin wala lang po yun. Lahat po yun may kahulugan para po dun sa susunod. Kaya, sana po patuloy po kayong manood at kung hindi pa po kayo nakakanood, meron naman po kami sa YouTube, Antonin-AGD, para maganda po masimulan niyo yung from first chapter po. Sa sakit ulo nila, 38 na. Oh. In one day po, sana matapos. One day. Okay. Kung ayaw nyo manood ng mga episode series sa Netflix, which is karamihan doon ay kwentuhan lang. Ito po, kwento to ng Diyos. Walang nilinis ang Diyos. Nilabas niya ang lahi niya. No? Ang hindi maganda pagkakamali, the triumph and the failure of man. Okay. Nilagay niya. Wala siyang nilinis. No? As you can see, no, ang number one problema, even before, is inggit. Sana sa mga panganay, no, yan ang number one yung tatanggalin. Pagkaisa ninyo magkakapatid, tanggalin yung inggit, no, maging masaya kayo sa bawat tagumpay ng bawat isa. Ano, kung may mas magaling, di ba? Halimbawa, ako, masaya ako sa kapatid ko, naging abogado, di ba? At very happy ako kasi nagsumikap siya maging abogado, hindi nasayang yung pagtulong ko sa kanya. So, isa yun sa laurel o bilang isang kuya, bilang isang panganay. But of course, that is our story of our life. Iba-iba ang istorya ng bawat pamilya. Ang tanong, ginawa niyo ba yung pinaka-best ninyong magagawa para sa pamilya? Yun lang palagi ang tanong. Basta pagtanggalin mo lang yung inggit, kasi halimbawa ako, nainggit ako, hindi ko hahayaan yung kapatid ko maging mas maunlad sa akin. Diba? Gusto niya nga lang maging waiter eh. Di sana waiter na lang siya. Diba? Para ako yung mas sikat. Hindi. Ang sabi ko sa kanya, gusto ko sa pangalan mo mayroong titulo. Sabi niya, ano yung titulo? Halimbawa, engineer. Halimbawa, doktor. Ano ba yung walang math? Sabi ko lahat may math eh. Totoong istorya yan. Sabi niya, yung lawyer. O sige, pwede yung ATTY. Meron nga ATTY. And eventually, naging abogado naman po. So, kung nauna yung inggit, sigurado ako, mag-waiter ka na lang. Di ba? Konti lang gastos ko,
At higit sa lahat, mas sikat ako sa'yo. Pero dahil tumayo akong panganay, which ako naman talaga ang panganay, talagang binuhat ko, mag-excel siya more than sa narating ko. At hindi naman doon natatapos ang buhay, di ba? Kasi yung laurel niya ngayon is, of course, laurel ko din. Ganyan. So, that is why, kung lahat ng mga panganay sa mundo, yan yung iisipin. Kung lahat ng mga tao sa mundo, tatanggalin ang inggit. Bagkus, gagawa ka ng dahilan para ibuhatin ang bawat isa, para maiangat ang bawat isa. Lalo na kung ikaw ang kuya o ikaw ang firstborn, then eventually, this world will be a better place to be. Diba? Lahat na lang si kuya, si big brother. Diba? So, but the problem is, ang inggit po, nananaita, siyang nangungunang nararamdaman ng lahat. Bakit ayaw natin may mas magaling sa atin? Ako gusto ko yun. Bakit? Parang di na ako pagod. Magaling ka, di ikaw na. O, di ba? Yan yun eh. Di ba? Yun lang yun eh. So, always think of that. No? This is a lesson from God that people from a long time ago hindi natutunan. Sana, with our reading today, lahat ng mga firstborn, tumayong kuya, obligasyon, responsibilidad, higit sa lahat, accountable. Sana tanggalin ang inggit, bagkus matuwa tayo sa mga taong tutulungan natin mas maging better than us. It is because the life on earth with them will be better than what we have. Di po ba? So, yun lang. Maligayang gabi. Sana susunod na episode ay better, no? Better, no? Hindi bitter. Better, meaning mas maraming nanonood. Yeah. Kayo din, kayo mga wala. Bahala kayo. Okay. O, yun lang. Yes po, thank you po. Like and subscribe po at Verdash Friday po, yung mga team, kakanta. Isa lang bawat team o dalawa. Yan ang maximum. Minimum of 1. Siyempre, hindi naman minimum of 0. May maximum of 2. Kasi bawal na marami tayo. Yes. So, lahat ng team papasok. No? So, imagine niyo kung isa, 5 lang. Kung 2, 10 na agad. So, more than 2 bawal. Maliban na lang membro ng part ng production. Okay. Kasi susunod tayo sa IATF regulation. Okay? O, yun lang po Please, ito, 2 lang po sasabihin ko. Lahat ng mga firstborn, act like firstborn. At lahat naman ng mga hindi firstborn, you can be the same as may obligasyon, responsibilidad at accountable as katulad ng mga firstborn. And you will have that title with the title na siyang nagaruga sa pamilya. Amen? God bless you. God bless. Thank you po. Friday, AGP.